Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa kasaysayan ng mga produktong Pilipino, iilan lamang ang may tuturing na tunay na household name. Mga tatak na naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng karaniwang mamamayan. Isa na rito ang Eskinol. Isang simpleng facial cleanser na naimbento sa isang maliit na butika. Lumago ito bilang dambuhalang brand na umabot sa kasikatan sa buong bansa. Sa pagdaan ng panahon, naging simbolo ito ng kalinisan, kagandahan at pagiging mapanlikha ng Pilipino. Ngunit paano nga ba nagsimula ang Eskinol? Anong naging daan nito patungo sa kasikatan at bakit tila humina ang ningning ng produkto sa modernong panahon? Ang Eskinol ay unang naimbento ni Dr. Esperanza Castro Palting, isang pharmacist na nakabase sa Maynila noong dekada 40. Sa panahong iyon, ang mga produktong pampaganda ay kadalasang imported at mahal kaya't hindi madaling maabot ng masa. Dahil dito, naisip ni Dr. Palting na gumawa ng isang abot-kayang facial cleanser para sa mga kababaihang Pilipina. Noong 1945, pagkatapos na ikalawang digmaang pangdaigdig, ipinakilala ni Dr. Palting ang Eskinol Medicated Facial Lotion. Gamit lamang ang humigit kumulang 200 bote sa unang batch. Hindi nagtagal, naubos agad ang mga ito, patunay ng kagustuhan ng merkado para sa produktong lokal, mura at epektibo. Ang pangalan na Eskinol ay hango sa salitang skin at soul mula sa solution, isang paglalarawan sa layunin nitong linisin ang balat. Noong dekada 50 at 60, nagsimula na ang Eskinol sa paggawa ng mga patalastas sa radyo at dyaryo. Karamihan sa mga ito ay mga simpleng layout, itim at puti, may ilustrasyon ng mukha ng babae at ang mensaheng malinis, makinis, sariwang balat. Isa sa mga dahilan ng tagumpay nito ay ang formula. May antibacterial component ito na may halong alcohol kaya't may cooling effect sa balat. Isang bagay na masarap sa pakiramdam lalo na sa tropical na klima ng Pilipinas. Pagsapit ng dekada 80, sumabog ang kasikatan ng Eskinol sa tulong ng isang makapangyarihang endorser, si Vilma Santos, na tinaguriang star for all seasons. Sa kanyang TV at print ads, paulit-ulit ang kanyang linya. Eskinol, my cherished possession. Naging iconic ang linya. Halos lahat ng Pilipina noong panahong iyon ay kabisado ito. Ginaya sa comedy shows, ginamit sa mga school programs at umalingaw sa mga parlor, butika at beauty pageants. Ang mensahe ay malinaw. Ang isang respetadong artistang tulad ni Vilma ay may tiwala sa Eskinol at kung siya'y gumagamit nito, bakit hindi ka rin? Upang mapanatiling fresh ang brand, nagsimulang maglunsad ang Eskinol ng iba't ibang variant ng facial cleansers gaya ng Eskinol Calamansi na pampaputi at oil control, ang Eskinol Papaya na pampakinis, ang Eskinol Pimple Fighting para sa mga tigyawat, ang Eskinol Classic na kulay pink na pinakapayak at pinakasikat at ang Eskinol Deep Cleanser with Vitamin E para sa mga dry skin. Noong 1972, isang bagong produkto ang inilunsad, ang Eskinol Master para sa mga lalaki. Isa itong rebranding ng karaniwang facial cleanser ngunit may maskuladong packaging, amoy at positioning. Naging tagline nito noong 1994 ang sikreto ng mga gwapo. Sa pagpasok ng dekada 2000 at higit pa, naharap ang Eskinol sa bagong hamon. Nagbago na ang ihip ng hangin sa industriya ng skincare. Dumagsa ang mga imported na Korean, Japanese at Western brands na may gentle, dermatologist-tested at alcohol-free formulas. Samantalang ang Eskinol ay nakilala sa pagiging mataas ang alcohol content. Kung sa mga babae may Eskinol girls, hindi rin nagpaiwan ng mga lalaki. Sa panahon kung kailan ang pag-aalaga sa sarili ay tinuturing na babae lang, isang produktong nagsilbing pinto para sa mga kalalakihan na simulang alagaan ng kanilang balat at yun ay ang Eskinol Master. Noong 1972, inihayag ng Eskinol ang kanilang bagong produkto, ang Eskinol Master Facial Cleanser, isang bersyon ng Eskinol na inaangkop para sa mga lalaki. Mula sa formula hanggang sa amoy, packaging at branding, idinisenyo ito upang maging masculine, bagay na tumutugma sa mga inaasahan ng lipunan noon. Sa mga panahong iyon, kakaunti lamang ang produkto para sa male grooming. Ang mga lalaki karaniwang gumagamit lamang ng sabon at tubig at ang konsepto ng skincare ay madalas ituring na pambabae. Kaya't isang matapang at mapangahas na hakbang ang ginawa ng Eskinol.
Isa sa mga unang hakbang ng Eskinol Master upang makuhang tiwala ng mga lalaki ang paggamit ng mga kilalang personalidad sa larangan ng entertainment, gaya ni Kokoy Laurel noong 1974, isang aktor at heartthrob noong dekada 70, ni Christopher De Leon noong 1984, isa sa mga pinaka-iginagalang na aktor ng kanyang panahon, at si Edu Manzano noong 1987, kilalang leading man, TV host at macho icon. Noong 1994, muling binuhay at pinalakas ang Eskinol Master sa pamamagitan ng kampanyang Sikreto ng Mga Gwapo. Ito'y naging napakalaking tagumpay. Ang tagline na ito ay malinaw, maikli at makapangyarihan. Ipinahiwatig nitong hindi lamang panlabas na anyong basihan ng pagiging gwapo, kundi ang disiplina, linis sa katawan at pag-aalaga sa sarili. Sa panahong iyon, ito ay isang revolusyonaryong ideya na ang kalalakihan ay hindi lamang lalaki sa pagiging brusko, kundi maaari rin silang malinis, presentable at makisig. Ang kampanya ng Eskinol Master ay nakatulong sa pagbubukas ng kaisipan ng lipunang Pilipino. Unti-unting nawala ang ideya ng kabaklaan, ang pagiging malinis o ang paggamit ng skincare products. Sa halip, ang pagpapakita ng linis, bango at ayos ng mukha ay naging bagong pamantayan ng modernong lalaki. Dahil sa tagumpay ng Master Eskinol, sumunod ang iba pang mga brands at produkto, ang aftershave lotions, men's face wash, deodorants at colognes na may for men labels, BB creams at moisturizers for men na noon ay walang bumibili. Hindi naglaon, nasundan ng kampanya ng mga bagong mukha ni Piolo Pascual, Sam Milby, Dingdong Dantes at iba pang kilalang aktor na naging endorser ng male skincare brands. Lumaganap ang male beauty bilang industry sa sarili nitong karapatan. Hindi may kakailang naging popular ang Master Eskinol, ngunit katulad ng Eskinol sa kabuuan, may mga mixed reactions din ang produkto sa mga consumers. Ayon sa ilan, masyado umano itong matapang. Nagsimula umano silang mag-breakout sa sobrang tapang at ang taas ng alcohol content. Habang sa unay walang pakialam ang mga lalaki sa ingredients, unti-unti ring naging mas mapanuri ang consumer sa mga produktong ginagamit nila sa mukha. Sa kasalukuyang panahon, gaya ng orihinal na Eskinol, ang Master line ay tila hindi na kasing sigla ng dati. Sa pagpasok ng mga maraming skincare brands mula sa Korea, Japan at iba pang bansa, nahirapan ang Master na mapanatili ang dominance nito. Gayunpaman, may mga loyal users pa rin, lalo na sa mga probinsya, small towns at mas tradisyonal na market. Mula sa pagiging sikreto ng mga gwapo, ang Eskinol Master ay naging simbolo ng pagbabagong pananaw ng lipunan sa pag-aalaga ng kalalakihan sa sarili. Sa modernong panahon kung saan ang impormasyon ay mabilis kumalat sa social media at forums, isang kakaibang skincare phenomenon ang sumulpot sa Pilipinas na matagal na palang ginagawa noon pa man. Ang paghahalo ng Eskinol at Dalasin C sa TikTok, YouTube at Facebook, nag-viral ang sikreto ng mga nagbibinata at nagdadalagang nagnanais magkaroon ng makinis na balat. Ang eksperimentong ito ay bahagi ng tinatawag na marami bilang DIY skincare culture, kung saan ang mga produkto ay ginagamitan ng sariling kaalaman. Ang Dalasin C ay isang antibiotic na ginagamit para sa mga impeksyon sa balat, kabilang na ang tigyawat. Karaniwan itong makikita sa capsule form, ngunit may liquid topical version rin. Ang antibiotic na ito ay epekto sa pagsugpo ng bakterya gaya ng Propionibacterium acnes, isang pangunahing sanhi ng pimples. Karaniwang nirereseta ito ng mga dermatologists, pero dahil madali itong bilhin sa ilang butika, naging available ito sa karaniwang consumers kahit walang reseta. Bumibili sila ng Eskinol na karaniwan ay kalamansi o classic variant. Binubuksan nila ang Dalasin C capsule at ibinubuhos ang laman sa bote ng Eskinol. Kinakalog ito at ginagamit bilang toner o panglinis sa mukha ng 1 hanggang 2 beses sa isang araw. Naniniwala silang tatanggalin ng Eskinol ang dumi at excess oil. Papasok ang antibiotic para patayin ang mga bakterya na sanhi ng pimples, at ang resulta, mas mabilis na paggaling ng tigyawat, pagbawas ng oil at mas makinis na balat. Sa halagang humigit kumulang 70 to 100 pesos lamang para sa Eskinol at 20 to 40 pesos lamang para sa Dalasin C, meron ka lang pang isang buwan na treatment, malayo sa mahal na skincare routines na umaabot sa libu-libong piso. Marami ring mga YouTubers, vloggers at beauty bloggers ang nagbahagi ng sarili nilang before and after photos. Sa kabuuan ng 3 bahaging ito, nasaksihan natin ang buhay ng Eskinol bilang tatak mula sa imbensyon, kasikatan, pagkalalaki, eksperimento at ngayon, muling paghahanap ng pwesto sa bagong mundo ng skincare. Mula 1945 hanggang 2025, 80 taon ng kasaysayang may halong nostalgia, tagumpay at mga aral. Sa bawat patak ng Eskinol, may kwento at marahil may pag-asa pa rin. Eskinol Facial Lotion for a clearer, fresher, fairer skin.